Sinisilip na rin ng ombudsman ang umano'y papel ni contractor Edwin Guardiola sa flood control scandal. Ayon sa isang kongresista, aabot sa mahigit 100 bilyong piso ang presyo ng mga kontratang nahawakan nito mula 2022. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman si Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Yan ang kinumpirma mismo ni Ombudsman Boying Remulla sa Billionaire News Channel sa isang text message. Kasunod yan ng kanyang pahayag na posible nang maihain sa December 15 ang arrest warrants ni Senators Cheese Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, former Senators Nancy Binay at Bong Revilla at nasa mahigit 20 kongresista. Ayon kay Ombudsman Remulla, under investigation si Guardiola dahil sa umano'y pagkasangkot nito sa korupsyon sa DPWH projects at dahil isa umano ito sa mga tinatawag na contractor o mga kongresista na contractor din ng pamahalaan. Eksklusibo naming nakapanayam si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at aniya, kilala si Guardiola bilang isa sa mga umano'y top contractor sa lalawigan ng Batangas. Si Congressman Guardiola ang pinakamalaking contractor na nasa Kongreso ngayon. Alam naman naming lahat na yung talagang big fish sa mga DPWH projects sa Batangas ay si Congressman Edwin Guardiola. Kaya sana isama na sa mga investigasyon tungkol sa mga DPWH projects si Congressman Edwin Guardiola. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na mayroong 30.1 billion pesos worth of DPWH contracts na nahawakan ng 3 kumpanya na pagmamayari ng mga Guardiola mula na maupo si Congressman Edwin sa Kongreso noong 2022. Una ang Newington Builders na nakapangalan sa sister-in-law ni Congressman Edwin na si Elaine Guardiola. Ikalawa ang S.Ang Construction and General Trading Incorporated kung saan si Kim Ann Guardiola Esguera naman, anak ni Congressman Edwin, ang nakalagay na Authorized Managing Officer. Ikatlo ang Laurel Development Corporation na nakapangalan sa kapatid ni Congressman Edwin at kasalukuyang mataas na kahoy Batangas Vice Mayor Erel Guardiola. Pero sa pagsisiwalat ni Congressman Leviste, tila maliit na bahagi lamang ito sa totoong bilang ng mga kontrata na nakubra ng kongresista. Malaking bahagi raw kasi ng mga proyektong nabili at ibinenta ni Congressman Guardiola hindi nakapailalim sa mga nabanggit naming kumpanya. Yung mga proyekto na nakapangalan sa mga kumpanya niya ay 1/3 po lamang ng mga pondo na nabili niya. Ito po ay sinabi din sa akin ng isang politiko na malapit kay Congressman Guardiola. Ang total na mga proyekto ni Congressman Edwin Guardiola sa DPWH ay mahigit 100 billion pesos. Maaring mas malapit pa sa 150 billion pesos. Sa mismong distrito raw ni Congressman Leviste, 2 ang kontraktor na ginamit umano ni Congressman Guardiola. Isa rito, hindi nakapangalan sa kanya. Si Congressman Edwin Guardiola ay may 2 kontraktor na ginamit sa mga proyekto sa aking distrito ngayong 2025. Ang isa, S.Ang Construction, ay nakapangalan sa kanyang pamilya. Ang isa naman, Redicon Trading, ay hindi nakapangalan sa kanya. Pero ayon sa mga opisyal ng DPWH, ang mga proyekto ng Redicon Trading sa unang distrito ng Batangas ay sa kanya. At alam ko din ito dahil sinabi niya ito sa akin mismo. Dagdag pa niya, may pagkakataon din daw na sinubukang kunin ni Congressman Guardiola ang kanyang suporta para sa implementation ng isang overpriced project na hawak ng kumpanyang ito. Ang local government ng Tuy Batangas ay nag-oppose sa asphalting ng mga proyekto sa bukid ng Tuy dahil sinabi nila dapat concrete dahil flood prone ang mga lugar na ito. At si Congressman Guardiola mismo ay tumawag para tanggapin ng local government ng Tuy ang asphalting sa mga roads na ito. Sinubukan naming kunin ang panig ni Congressman Guardiola pero hindi pa rin ito tumutugon sa aming mga tawag at mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.